So guys, ito na yung ating finished product na chicken wings with Mang Tomas. So, ano pang gagawin natin? Kainan na. Hi guys, ito na yung ating finished product na chicken wings with Mang Tomas. Nilagyan ko pa siya ng spicy na Mang Tomas at yung all around sarsa. So, tinikman ko na to guys. Talagang masarap, malasa. Subukan yung itry sa bahay nyo. Tiyak na magugustuhan nyo. 100%. Ito na yung ating chicken wings. So, ang gagawin natin ay lagyan muna natin siya ng mga ricado para malasa yung ating gagawing pagluluto. Lagyan natin siya ng paminta, tapos asin, ayan, para malasa. Tapos lagyan natin siya ng magic sarap. Tapos lagyan natin siya ng chicken powder. Tapos maglagay tayo ng kalamansi, mga 5 piraso. Magic sarap. Ayan. Yung tamang-tama lang yung ilagay nyo para hindi maalat. Tapos ito yung chicken powder para dagdag lasa at sarap. Ayan. Tapos ilagay natin yung kalamansi na 5 piraso. Ayan, para mas lalo siyang masarap. So pagkatapos niyan, ang gagawin natin, syempre halu-haluin natin. Tapos haluin lang natin. Ayan. Para yung mga nilagay nating ricado ay maluot sa ating chicken wings. Ngayon, itabi natin ito ng mga 20 minutes bago natin lulutuin. So, titingnan nyo mamaya kung ano yung mga susunod natin gagawin sa ating chicken wings na may kasamang Mang Tomas. Mang Tomas. So, masarap to guys. Nasubukan ko na tong tikman, kaya i-share ko sa inyo yung ganitong luto. So, okay na siya guys. Ganyan na. Itabi muna natin siya ng mga 20 minutes. Pagkalipas ng 20 minutes, ito na yung ating binabad. So, susunod, lagyan natin siya ng harina. So, tamang-tama lang to na harina. Tapos, ito, ilagay natin yung cornstarch. Yan. Tapos, maglagay tayo ng itlog. Titingnan natin mamaya kung 2 o 1 itlog na pwede na. I-try natin yung isa muna. Yan. Tapos, ayan, haluin lang natin bago natin siya i-fried. Yan. So, pag kulang pa yung itlog, halimbawa, kulang siya, so dagdagan na lang natin. Pero sa tingin ko pwede na yung isa. Ayan. So iano muna natin siya, ibabad ng mga 10 minutes bago natin siya i-prito para manuot yung kanyang mga ricadong nilagay natin. Hindi na yung ating kalan. So, ilagay natin yung ating mantika. Yan. So, antayin lang natin na uminit yung ating mantika bago tayo magprito para mas maganda. Yan. Dagdagan natin para siguradong di magkulang. Ayan, mainit na. So, ilagay na natin yung ating chicken wings. Ito natin. Inuna ko yung maliliit. Ayan. 1 kilo yung binili ko na chicken wings. So 200
20 yung kilo dito sa amin. So, ayan. So, antayin natin na maluto yung ating chicken wings. So, tingnan natin guys kung anong itsura na ng ating pinarito. Ito na yung itsura niya, brown na. So, balik na rin na natin. Ayan. Pag golden brown na siya, pwede na natin balik na rin. Dahan-dahan lang kasi baka matalsikan ka. Ayan. So, tayo naman natin na maluto yung kabila bago natin ihaon. Tapos may chicken box pa tayo na isi-prito. So, titignan naman natin guys kung luto na yung kabila. Ayan. So, pwede na to guys. Ayan. So, ilagay natin dito. Ayan. So, ito na yung itsura nyo guys. Yan. Kailangan lang yung pagprito nyo, ganyan lang. So, hindi masyado sunog para maganda itsura niya. Tingnan nyo. Diba? Ganda ng kulay. So, luto na yan guys. Kasi mahina lang yung apoy. May second batch pa tayo. Ayan. Yung second batch. So, nung pakpak, sinati ko kasi ito sa dalawang hati. So, pagkasyahin lang natin yung yung ating ipiprito. Siguro tama na yan. O magdagay pa tayo ng isa. Yan. So, tensyahin nyo lang kung ilang peraso sa magkasya. Maluluto rin yan. Yan. So, antayin natin na maluto. Tapos balik na rin natin. So, guys, ito na yung ating chicken batch. So, luto na siya. Pagsamahin ko na dito. So, guys, umpisa na tayo sa ating pagluluto. Yan. Maglagay tayo ng dairy cream. O kaya star margarine. Pwede rin yan. Hintayin lang natin na matunaw. Ganyanin lang natin, ikot-ikot para mas mabilis yung pagkatunaw niya. Malapit na. Isang yan, dairy cream. So, binili ko yan, 20. May nabibili rito sa amin na slice. So, malapit na siyang matunaw. Yan. So, tunaw na siya. So, ilagay natin yung sibuyas. Yan. Yung sibuyas, isang piraso lang yan. Antayin natin na maluto siya. Tapos, isunod natin yung bawang para mas mabango. Yan. Halo lang, tapos lagay natin yung bawang. Mga 4 na piraso yung nilagay kong bawang para mas mabango siya. Antayin lang natin na magkulay brown yung ating bawang at sibuyas at ilagay na natin yung ating piniritong chicken o fried chicken.
Ano pa pala ilagay natin yung ating pampasarap. So, malapit na siya mag kulay brown. So, antayin lang natin. Aabot din tayo dyan. Wag lang masubrahan kasi mapait yan. Haluin pa natin kasi medyo hilaw pa yung ating bawang. Ayan. So, okay na yung ating bawang. Ilagay na natin yung ating pampasarap, Mang Tomas, all around. Yan. Ayan. Tapos, lagyan pa natin siya ng spicy. Ito. Para medyo may sipa siya na anghang. Ayan. So, tama na. Baka masubrahan. At ito pa yung ilagay natin, guys. Soy sauce. Tama lang. Kunti lang. Ayan. Ayan. Tapos, haluin natin na ganun. Para yung sauce ay mag-mix. Ayan. Yung nilagay natin. Kasi mas masarap pag mas malasa yung ating luto. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Kasi mas malapot yung sarsa eh. Ayan. Konti lang. Ayan. So okay na siya, guys. So ang gagawin natin, ito yung ating fried chicken. So ilagay natin yan. Diba? Naparami yata ang ating fried chicken, pero okay lang yan. Tapos ngayon, yan, haluin nyo lang para yung ating fried chicken ay malagyan ng sauce na Mang Tomas all around salsa. Diba pag pag kumain tayo ng lechon o kaya fried chicken, ang ating pinakasawsawan ay Mang Tomas. Diba? So, iniba ko. Ito yung ginawa ko, guys, na ating ihalo sa pagkain na ganitong luto. Ayan, medyo lumapot na siya. Antayin natin na mag-mix ng husto yung sarsa, guys. Kasi medyo marami pang sarsa eh. Patuyuin natin ng konti para yung sarsa manuot sa ilalim. Ayan. Halo lang, halo. Ayan. Antayin lang natin na yung ating sauce ay mababawasan o ang tawag nun, medyo kumupa. Kala mo bagyo, no? Kumupa ang ulan. Ayan. Ayan, halo lang ng halo. So, ganda na ng kanyang itsura, guys. Medyo maanghang na yan. So, guys, tingnan nyo naman ang kanyang itsura. Ang ganda. Tiyak na masarap to. Kaya ako nagluto nito, guys. Nakatikim na kasi ako ng ganitong luto. So, nung natikman ko, tinanong ko yung nagpatikim sa akin, bakit ganito kalasa? Sabi niya, Mang Tomas yung kanyang nilagay. Kaya, ngayon, ito, ginawa ko para ma-share ko sa inyo na mas masarap pala pag may Mang Tomas na yung lulutuin mo. So, guys, ito na yung ating finished product na chicken wings with Mang Tomas. So, ano pang gagawin natin? Kainan na. Hi guys, ito na yung ating finished product na chicken wings with Mang Tomas. Nilagyan ko pa siya ng spicy na Mang Tomas at yung all around sarsa. So, tinikman ko na to, guys. Talagang masarap, malasa, at subukan yung itry sa bahay nyo.
tiyak na magugustuhan nyo. 100%. Kainan na tayo guys. So, unahin natin ang kanin. Yan, maglagay tayo ng ano lang. Yung tamang-tama lang. Yan. Kasi ano ngayon gabi na. Okay. May tira pang kanin, no? Hugas muna ako kasi magkakamay ako. Ayan, pagkalipas ng 1 minuto, bumalik na ang inyong lingkod, si Papa Rex. So, start na tayo guys. Ayan o. Yan. So, ganda no. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa kaloob niyo pong pagkain sa amin sa gabing ito. Maraming salamat po. Magandang gabi. So, ayan na guys. Oh. Yan, kita nyo. Diba ang ganda? Maganda siya tingnan. Lalo na pag tikman na natin. Ang sarap pala. Masarap siya guys. Kesa ano, iba pag kumain tayo ng mga lechon, baboy, tapos lechon manok, yung minsan yung ginagawa natin, bumibili tayo ng sarsa ng Mang Tomas. Tapos sinasawsaw natin. Tapos pag kinain natin, di ba masarap? Mas lalo pa siyang masarap pala. Pag yung sauce ng sarsa, lulutuin mo kasama yung manok. Ang masarap, tsaka malambot. Kasi nga, pinili kong manok guys, yung pakpak. Di ba pag nakita mo yung pakpak, so, tingnan mo yung laman ng pakpak, hindi masyado makapal. Di ba? Tapos yung ito, kamayin ko na. Hindi masyadong makapal, di ba? Yung laman. Kasi pag paa, tsaka yung mga pitso, pag ipiprito mo yon, siyempre medyo matagal yon lulutuin kasi kailangan maluto pa yung ilalim. So ito, manipis lang. Tingnan nyo man, oh. Yan, oh. Pag kinain mo, ang sarap kasi parang kumain ka, di ba, nakatikim na kayo ng buffalo wings. Buffalo wings. Buffalo wings. Parang ganito rin pagkaluto. Ang pagkaiba lang niya, yung buffalo wings ay ketchup. Ito naman, Mang Tomas. So, sa tingin ko, mas masarap yung Mang Tomas pag ganito yung lutong gagawin mo. Ihalo mo siya sa fried chicken. Tapos lulutuin mo. Gamitan mo ng butter. Kasi yung butter at margarine, mas ano yun mas malasa. Kaya pag ginamitan mo nito, masarap. Tapos lagyan mo ng kunting tuyo kasi matamis yung Mang Tomas, so lagyan natin kunting alat para may balanse. Pag kinain mo ngayon, masarap. Hindi ako nag-bibero. Masarap siya. Tapos pag niluto mo ito, kailangan yung apoy. Pag sinama mo na yung mga sauce na Mang Tomas, kailangan mahina lang yung apoy para yung sauce niya hindi kagad matuyuan. Tapos halu-haluin mo. I-try nyo guys. Kasi kung kayo ay nakatikim na ng adobo, tapos nakatikim na kayo ng tinola o mga iba pang lutong manok, so hindi nyo pa siguro natikman yung Mang Tomas. Kasi nga karamihan sa Mang Tomas pag ginagamit siya, yung hindi siya niluluto, yung prito tapos sausaw natin sa Mang Tomas, ganun lang. Pero pag itry nyo, isubok nyo pag sama sa pagluluto, nako, talagang hindi lang isang kanin, magdagdag ka pa ng isang kanin. Minsan dadagdagan mo pa. Alam mo kung bakit? Kasi pag kinain mo yan, katulad nito, hindi ko kainin kita, masarap talaga siya.
Tapos, ako mahilig ako magkamay. Talagang yung daliri mo. Dahil sa sauce, gaganyanin mo. Kasi masarap nga ang sauce. Basta, pag niluto mo, lagyan mo lang ng kunting tubig. Kasi pag hindi mo nilagyan ng kunting tubig, mabilis matuyo yung sauce. May kunting tubig, tapos halu-haluin mo muna. Pag luto mo, para yung sauce medyo matunaw. Tapos pag medyo tunaw na siya, ilagay mo yung manok na pinirito. Talagang masisiyahan ka. Kaya ulit-ulitin mo pagluto. Kasi bira lang yung Mang Tomas ginagamit sa pagluluto eh. Mas madalas ketchup, di ba? Pero pag Mang Tomas bira lang. Kasi ginagamit yung Mang Tomas, isasawsaw mo lang kaagad doon yung manok o kaya lechon. Di ba masarap pag isawsaw lang? Mas masarap pa ganito naluto. Kaya papayami ako ng kanin. Tapos ito yung ito yung Mang Tomas na sauce. Tapos masarap to guys, ihalo sa kanin. Ganyan. Malasa kasi siya. Malasa. Masarap pala i-kombinasyon mo yung spicy na Mang Tomas tsaka yung hindi spicy, yung original or around. Kasi medyo medyo may anghang. So pwede nyo rin itong lagyan ng chili powder para may sipa siya. Para kang tinadya ka na ganun pag may chili. Talagang medyo may anghang. Di ba pag may medyo may anghang yung ating kinakain, parang mapadami tayo ng kain, mapabilis tayo. Parang ganun. Hindi ako nag-video first time kung nagluto nito. Pero natikman ko na kasi ito. Kaya naisipan kong gumawa nito sa bahay para ma-share ko naman sa inyo. Saka nilagyan ko rin ng chicken powder. Kasi yung chicken powder, may timpla na rin yun eh. Pangdagdag yun. Lasa sa ating mga nilulutong manok. Tapos may kalamansi pa siya. Talagang, tapos binabad ko pa siya ng mga 20 to 30 minutes. So yung sauce nun, nag-absorb na dito sa manok. Kaya masarap. Ito naman titikman ko guys. Yung pakpak kaputol nito. Oh, malambot siya oh. Ay, malasa talaga siya. Kulang lang nito chili powder para mas manghang. Pero yung timpla niya, tama na. So pag naglagay kayo ng tomato sauce, yung Mang Tomas, tsansahin nyo lang na kung gaano kadami. Pero mas okay pag medyo dagdagan nyo konti kasi ang Mang Tomas malasa kasi yan eh. Tapos lagyan nyo ng tubig para hindi tuyo kagad yung sauce na Mang Tomas. Masarap siya guys, malasa. Pag kinain mo siya, parang hindi mo malasahan na Mang Tomas yung nilagay mo. Parang hindi mo malasahan. Diba? Yung ketchup, mas masarap na yon, pero mas masarap ang Mang Tomas. Kasi ang ketchup medyo matamis lang siya, tsaka kulay pula. Ito kasi ibang kulay niya eh, nagbo-brown siya. Yung ketchup kasi kulay pula. Kaya pag kumain ka, masarap. Saka malasa pati sa ilalim. May lasa siya. Kasi nga, yung pakpak. Kumbaga sa laman niya, hindi masyadong makapal. Kaya nanunuot yung lasa. Saka siya malambot. Pangatlo.
O, pangatlo na yung kuha niya, oh. Sa akin, pangalawa pa lang. Kasi nga, first time nilang... Masarap kasi. First time kumain eh. Masarap kasi. Tsaka, ang gamitin nyo, huwag mantika. Butter o kay margarine. Pero sa pagprito, pwede na mantika. So, masarap talaga siya, guys. Babay ko. Okay. 100% malasa siya. Yung sauce pa lang, talagang panalo ka na. Hindi ako nagyayabang. Kukwento lang ako. Parang sinasabi ko lang kung ano yung nasa aking puso, sa aking isip, at ano yung naramdaman ng aking panlasa. Dami ko nang sinasabi, no? Kasi nga, masarap kumain. Lalo pag nagkakamay. Guys, wala na akong bang masabi. Baka masyado na kayong na sa aking mga sinasabi. So, ang masabi ko lang, guys, i-try nyo sa bahay nyo. Subukan yung gawin. Ano yung sinasabi ko ngayon, tiyak baka ganun din ang sasabihin nyo. Pero iba-iba naman yung panlasa natin. Diba? So kayo na maghusga pag nagluto kayo ng ganito. Kung yung sinasabi ko tama. So hanggang dito na lang ako ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng nanonood ng aking vlog na pagluluto. Maski hindi ko kayo kilala. So kung sino pa man kayo, maraming salamat po sa inyo. At sana patuloy kayong manonood sa aking vlog. Maski anong mga luto na sinishare ko sa inyo. Para naman may share ako at gayahin nyo. Tiyak na kung hindi nyo magugustuhan, wala akong magawa. So maraming salamat po at magandang gabi. Thank you sa inyong lahat. God bless po. Talagang 100% malasa. Babu!